Noong August 13, 2024 sa Los Angeles, California, bandang alas 2 ng madaling araw nang biglang mag-pop up sa feeds ng libo-libong followers ni Rembrandt Visigoth sa Facebook ang Live Now, Debunking Gods and Spirits. Kilalang kilala si Rembrandt, isang 32-year-old influencer at outspoken atheist na laging nagpapakita ng mga stunt para patunayang walang Diyos o Espiritu. Pero ang livestream na ito, it was different. May kakaibang vibe. Sa screen, makikitang nakaupo si Rembrandt sa loob ng isang luxury condo sa downtown LA. Dim ang ilaw. Tanging ang mga kandila sa paligid ang nagbibigay liwanag. Sa harap niya, isang malaking itim na salamin. Ito yung tinutukoy niyang cursed black mirror na nabili daw niya sa isang underground auction sa deep web. Sabi niya, gagamitin niya ito para sa katoptromancy, na isang sinaunang ritual para makita ang hinaharap o makipag-ugnayan sa mga espiritu. Pero para kay Rembrandt, ito ay isa na namang stunt para i-mock ang mga naniniwala sa Diyos. Guys, tonight, I'll prove once and for all na wala talagang Diyos. Wala talagang multo. Wala din mga angels at demons. Sabi niya habang nakangisi sa kamera. This so-called cursed mirror is just a piece of glass. Walang magic, walang curse. So let's do this! Kinuha niya ang isang kutsilyo at tinusok ang daliri niya. Hinayaang tumulo ang dugo sa salamin habang binibigkas sa mga salitang nakuha niya mula sa isang lumang occult book na kung tawagin ay Ars Goetia. Open the gate. Reveal the truth. Paulit-ulit niyang sabi, sabay bigkas sa pangalan ng isang espiritu. Ang kanya mga followers, nahati ang opinyon. Yung iba pa nga'y natatawa habang ang ilan ay kinakabahan. Hanggang sa biglang nag-flicker ang ilaw sa kondo. Ang livestream niya ay nag-glitch. Isang malalim, guttural na tunog ang narinig sa background pagkatapos. Parang ang ungol ng hayop. Tawang-tawa pa nga si Rembrandt habang sinasabing, "What the hell was that?" Pero halata naman sa mata niya ang kaba. Then, it happened. Isang kamay, pero hindi sa tao. Masyadong mabalahibo at may mahabang kuko ang bigla na lamang lumabas mula sa salamin. Ang kamera niya ay nahulog at ang live stream ay naputol. Marami nga ang nag-comment na putol ang feed, putol ang feed. Paulit-ulit na komento hanggang sa ang broadcast ay tuluyang nawala sa ere. Dalawang linggo pagkatapos ng nangyari. Wala pa ring balita kay Rembrandt. Sarado ang kanyang social media at walang sagot mula sa kanyang mga kontak kahit sa kanyang mga kamag-anakan. Dahil dito'y nagsimulang mag-imbestiga ang mga kapulisan tungkol sa tunay na nangyari kay Rembrandt Visigoth. Si Inspector Michael Winston Lambino, isang veteranong detective na kilala sa kanyang cool-headedness, ang nanguna sa investigasyon.
Matagal nang iniwasan ni Michael ang mga kasong may kinalaman sa paranormal sapagkat para sa kanya, lahat ng krimen ay may lohikal na paliwanag. Pero ang kaso ni Rembrandt Visigoth, it was something else. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ang mga otoridad ng reklamo ukol sa masangsang na amoy na nagmumula sa condo unit ni Visigoth. Pumasok si Inspector Michael Winston at ang kanyang team sa kondo. Isang bangungot ang bumungad sa kanila. Ang buong silid ay natigmak sa tuyong pulang likido. Ang mga pader ay may nakasulat na hindi maintindihang mga simbolo at gamit ay ang dugo. Mga piraso ng laman loob na hindi ma-identify kung saan galing at lahat ng ito'y nakakalat sa paligid. Ang mga gamit sa loob ng kondo smashed at sa gitna ng lahat natagpuan ang cursed black mirror na nakataob lamang sa sahig at may maliit na basag sa isang sulok. Jesus Christ! Bulong ng isa sa mga deputies. Si Michael, kahit natatakot, ay pinilit na maging kalmado. Let's do this by the book. Just check everything. Wika niya. Natagpuan nila ang isang high-end camera na nakatago sa isang sulok. Nagre-record pa rin kahit 2 linggo na ang nakalilipas. Nang kanilang i-play ang footage, halos lahat ng nasa kwarto ay napaatras. Mula rito'y nasaksihan ng mga investigador ang buong pangyayari. Ayon sa nakita nila sa video, matapos maputol ang live stream ni Rembrandt sa Facebook, isang kakaibang nilalang. May ulo ng reptilya na kahawig ng buhaya, ngunit ang katawan ay mabalahibong tao ang lumabas mula sa salamin. Sinakmal at niluray nito si Visigoth sa brutal na paraan. Pumihit pa ng huling sigaw si Visigoth at sinabing, "Oh my God!" At ang mga sumunod na segundo ay hindi na nila maipaliwanag. Ang nilalang ay literal na kinain si Rembrandt. Hinati ang katawan niya gamit ang mga kuko, ang mapuputi ngunit matutulis nitong pangil hanggang sa ang dugo nito'y tumalsik kahit saan. Bumaha ang sahig ng mapulang likido. Nalaman nila, ayon sa ilang occult scholars at demonologists, ang nilalang na iyon ay may pagkakahawig sa mga nilalarawan sa mga esoteric grimoire gaya ng Limegeton o Pseudomonarchia Demonium, subalit walang eksaktong katumbas. Tinawag ito ng ilang eksperto bilang isang hypothetical interdimensional entity. Si Dr. Greg MacArthur, isang forensic scientist na dinala para tulungan ang investigasyon, ay hindi makapaniwala. "Mike, I've seen a lot in my career, pero ito, this defies science. And that thing, it's not human, and it's not even animal." Si Michael, kahit nagdududa pa rin, ay hindi na makapagpaliwanag. Sabi na lang niya, "If this isn't proof na may mas malalim pang mundo kaysa sa nakikita natin, ewan ko na." Ang forensic pathology report ay nagtala ng extreme tissue trauma na hindi maipaliwanag ng karaniwang armas o tao. Wala ring ebidensya ng forced entry, human DNA maliban lamang kay Visigoth, o maging ng trace ng hallucinogenic substances. Walang material na ebidensyang nagpapakita ng karaniwang homicide. Samantala,
Ang mga paranormal investigators ay naniniwalang ang pangyayaring ito ay isang tear sa dimensional veil. Isang rare event na dulot ng maling pagsasagawa ng ritual na nakabase sa okultismo. Ang video ay hindi inilabas sa publiko, ngunit ang mga investigador ay nagsalita sa press. Ayon kay Inspector Winston, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang kasong ito ay hindi lamang isang krimen. Marahil ito'y isang babala. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Kung naniniwala ka man na may Diyos, mas mainam na manalangin ka at humingi ng gabay sa Kanya dahil may mga kaaway tayong hindi natin nakikita pero sobra o lubhang malakas at mapanganib. Dagdag ni Winston. Ang mga netizens ay nagdedebate. May nananatiling skeptiko pero karamihan, lalo na sa mga nakapanood ng leaked frames ng video, ay nanumbalik ang hilakbot. Hindi lamang ito isang urban legend. Ito ay isang malaghim na paalala na may mga hangganan na dapat igalang. At ang salamin? Ang Black Mirror ay nai-report na at ang huling balita ay dinala sa isang classified facility sa loob ng Vatican para sa secured containment at ang buong video footage ay isinailalim sa embargo ng Federal Investigation Team. Marami din ang naniniwala na sa pagdaan ng panahon, ang naturang video ni Visigoth ay magiging isang lost media na lamang.